Hello guys, today I'll be showing to you my upgrades on my Trailblazer. It's actually a 2-inch lip using RideMax 4-way shocks and King Springs from Australia. So let's start. Ang end result niya is 2-inch lip from the stock height. So okay siya. Okay, yung first thing to do syempre is you have to remove the tires para makita yung condition ng under chassis mo, no? Pwede mo ma-check yung mga bushing, yung mga tie rod ends, kung gumagalaw na ba siya o kailangan ng palitan para isang babaan na lang. We remove yung shock absorber na luma saka yung spring para matanggal din yung sa shock mount, no? Para yung magagamit mo yung yung yellow part na para silicone material. Ang gagamitin natin yung RideMax. Meron siyang 4-way adjustment from 1 to 4. Depende dun sa preference mo na riding comfort. So, pwede siyang steep, pwede ding soft. Yung 1 medyo soft yun. Ang ikakabit natin na spring yung King from Australia. Ito yung progressive coil spring. Ang principle ng progressive spring, yung sinasabi natin, pagka yung spring rate increases when you need it, halimbawa yung cornering, load carrying, etc. And then magdi-decrease naman kung hindi mo na siya kailangan. Kaya mas maganda yung progressive na coil spring kaysa rin sa linear. Pag sinabi mo siyang linear, dire-diretso mo nga. Yung progressive, nag-a-adapt siya dun sa degree na kailangan mo ng spring rate. So, iba-iba yan sa mga vehicle, no? So, ima-mount na natin yung spring doon sa shock absorber. Since kailangan may kabit mo ito, so kailangan mo ng spring compressor. Para yung spring mo, makompress mo, para mailagay mo yung nut. Yan o, yan yung spring compressor na sinasabi natin. So yan, ino-operate na yung spring compressor. So pinapaikot clockwise para makompress yung spring para may kabit yung shock mount dun sa ibabaw together dun sa silicone na parang pinaka-gasket niya. Once na compress na yung spring at lumitaw na yung tornilyo, so mailalagay mo na ngayon yung pinaka-bushing doon sa taas para maigpitan. So higpitan natin yung sa taas na nut, no? So pag mahigpit na siya at the right moment, pwede mo nang tanggalin yung spring compressor. And ready na natin i-mount doon sa sasakyan. Make sure na tama yung higpit ng tornilyo para hindi siya bumigay. So, yan, pinapaikot mo siya clockwise para tama yung pressure. Mahirapin pagka sobrang higpit. So, yung tamang-tama lang. Pinag-compare ko yung old spring doon sa King Spring. So makikita mo yung progressive. Doon sa bandang itaas, medyo mas masinsin siya kaysa ron sa bandang baba. So yan yung progressive na King Spring. So ready to mount na tayo nung spring and shock. Kita mo, ganda ng combination ng yellow coil saka yung white na shock absorber. So, careful din lang tayo dun sa pagkabit, ano? At saka make sure na yung brake line hindi ma-stretch. Kasi baka maputol yung brake line. Problema yan. Make sure din na yung mga tornilyo na kinalas mo, maikabit mo dun sa right position ng pagkakatanggal mo. Once na maikpit na yung mga tornilyo, tinding mabuti ulit, double check para hindi makalimutan yung ibang mga tornilyo, no? And then after that, pwede nating ikabit yung gulong para makita yung itsura niya. Punta naman tayo dun sa rear. So ang first step doon is kalasin din yung gulong.
But in this case, tinanggal din yung balance arm, yung isang part ng balance arm, yung puti na yun, no? Para hindi siya makasagabal doon sa pagkakabit ng shock absorber. Kung makalas na yung gulong, in-inspect ko din yung condition ng mga links no, sa likod, no? Nakita ko doon na maganda pa yung condition niya. So after 7 years, okay pa siya, very solid, ganda pa. So very good. So tuloy lang ang pagkalas. So ang actually ang unang ikakabit yung spring bago yung shock absorber. So makita nyo mamaya, kakabitan natin yung spring, ano. So ito yung magiging itsura niya nung nakakabit na yung spring. Kita na yung yellow dun sa mounting place niya. So i-prepare natin yung shock absorber, no, para may kabit doon sa may rear differential. So yung rubber boots kinabit to sa upper part ng shock absorber para maprotektahan din yung shock sa node sa mga dumi. So imamount natin yun at ready na siyang kabit doon sa likod. By the way, ang location ng shock absorber is hindi doon sa loob ng spring, unlike doon sa harap na nasa loob ng spring. So pahiwala yung location ng shock absorber, nasa labas yan ng coil spring. So once na nasa right position na yung shock absorber, next step is pahigpitan na yung shock absorber para sa tamang mounting. So yan, ganyan na naging itsura niya. So once na nakaposisyon na, ganyan na magiging itsura niya, no? Nasa may bandang harap siya ng konti, na bandang likod ng konti ang coil spring. So makita mo yung combination niya, yellow and white. Gandang tingnan. Ito naman yung itsura niya sa likod. Pag nakakabit, nakikita mo rin yung adjustment, yung 4-way adjustment, 1, 2, 3. Yan, yung nakabit na, makita mo yung anti-sway daw na kulay puti. Yun din, nakakabit na dati. Very effective yan para makontrol mo yung swaying ng likod. So yan ang finished product. So makita mo, nagkaroon siya ng 2-inch lip sa front at saka sa likod, at sa harap pakikita mo yung kitang-kita yung color ng spring. Ganda siyang tingnan, kitang-kita yung yellow color niya. Then pagkatapos maikabit, so ni road test, and then wheel align and camber correction. By the way, salamat nga pala kay Stage 1 Auto Parts, okay sila. Thank you, James Dukut. Siya yung may-ari ng Stage 1 Auto Parts. By the way, located sila dito sa may E. Rodriguez, dito sa malapit na lang din sa may Cubao area. So well known din sila sa mga under chassis works, no? Very good service. So thanks again, Stage 1. And that's it. So kung gusto niyo ng good ride and flexibility doon sa shock absorber, and then Ride Max ang pwede niyo subukan together with King Spring. So tingnan natin how it will perform. Pero according to review, mukhang okay siya. Okay, that's all. Bye-bye. See you again next vlog.